Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. So ayun, welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads. And for today's video, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. And unahin nga nating pag-usapan ng tungkol dito sa binahagi po na picture ni Boss Joey De Leon sa kanyang Instagram account kahapon. Ito po ay tungkol sa mensahe ng Apo Hiking Society. So try nating basahin mga Kadabarkads yung mensahe ha. Medyo malabo po kasi. Sabi dito paring Joey, sana maaliw ka naman sa iilang kwento ng Apo para tayong mga gulong sariles na umaharurot sa magkabilang takbo ng buhay. Laging magkatapat kahit magkalayo. 5 dekada nang nagdaan. Ngayon lang namalayan na iisa lang pala ang bitbit natin sa ating patutunguhan. Mula sa mga urig mong Dabarkads, Apo Hiking Society. So yun po yung mensahe mga Kadabarkads at ang laman po ng book na to ay ilang mga kwento mga Kadabarkads. Ang sabi nga po ni Boss Joey, salamat sa mga alaala paring Boboy, Jim at Danny. Hindi ko nalilimutan ang utang ko 500 piso sa Poker Boboy. Pagpalain nawa kayo ng may kapal. So napakaganda po ng samahan ni Boss Joey De Leon at ng mga Dabarkads natin with Apo Hiking Society. At hindi lang po yan mga Dabarkads. May artist na naman po na pinta si Boss Joey De Leon. Sabi niya nga sugar apple custard, apple ati sweet sop, hand grenade, ngek. Samantalang sa SQG naman mga Dabarkads, nagpakain at nagluto po pala siya para sa mga Dabarkads natin bilang parte po ito ng selebrasyon ng kanyang birthday. Sabi niya nga dito, nagpaluto ako kay mami ng dinuguan, secret recipe at puto kay tita para sa host, staff, crew, and utility ng Itbulaga. I'm super happy kasi nasarapan silang lahat. Nasarapan daw silang lahat. PS, di rin po ako kumakain nito. Pero marami ang may favorite kaya ito po ang pinaluto ko. Samantalang si Queen Amber Torres naman po mga Kadabarkads, inilabas na po yung ilan sa mga acting niya sa kanyang bagong project. And makikita nga dito yung seryosong Amber. Nagsasalita po siya, umaarte siya. Walang script mga Kadabarkads. Mahusay siyang magsaulo or mag-memorize na mga linya niya. Grabe, ang husay talaga, no? Sabi nga dito ni Amber, acting buhay dugo ko po dyan. So, saan kaya mapapanood etong mga acting ni Queen Amber Torres? So, kahit may ibang way na po si Queen Amber Torres, sana paminsan-minsan makita natin siya dito sa Itbulaga mga Kadabarkads. Kasi super bibo niya, maraming may gusto sa kanya, and syempre marami pong nakakamiss sa kanya. Hopefully, TVJ Production, ibalik nyo naman itong si Queen Amber kahit once a week lang. Kahit Sabado lang kasi wala naman siyang pasok ng Sabado. And sana po dinggin nyo ito dahil marami pong naghahanap sa kanyang Dabarkads. Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa isang Dabarkads natin na kung saan inapanood na rin po natin siya dito po sa Sugod Bahay mga kapatid. Nag-host na din po siya mga Kadabarkads. Pero ang nakakalungkot lamang po na balita, nag-upload po itong si Zombie Toge ng video niya na umiiyak at daladala ang bad news tungkol sa kanyang pamilya na ang kanyang ama po ay pumanaw na 4 days ago na ata. At ang masakit pa dito mga Kadabarkads, nandirito siya sa Pilipinas, tas yung ama niya po nasa Nigeria na kung saan ay 22 hours ata yung travel bago ka makarating doon. Sobrang layo mga Kadabarkads. Sabi nga po ni Zombie, wala siyang lakas. Ubus na ubus siya, wala siyang lakas na makita yung kanyang ama
sa Nigeria. And meron nga pong inireveal si Zombie na iniwan po ng kanyang ama yung sinturon. Hinubad po ng kanyang ama sa katawan niya, tapos binigay po kay Zombie. Sabi nga po ni Zombie, ingatan niya daw po yung sinturon na yon, mga ka-Dabarkads, dahil yun lang yung iniwan sa kanya ng kanyang ama. So sana makauwi po si Dabarkad Zombie sa Nigeria kahit 22 hours yung biyahe para nang sa ganun makita niya man lang kahit sa huling sandali yung kanyang ama. So eto po mga ka-Dabarkads, yung sobrang sakit na sitwasyon na talaga namang dadanasin po ng lahat. Sabi nga po nila, una-una lamang yan. Kaya hanggat kasama nyo ang inyong mga magulang, nabubuhay pa sila, iparamdam natin sa kanila na mahal natin sila, na special siya sa atin kasi walang forever mga ka-Dabarkads eh. Lilisan at lilipas din tayong lahat. Kaya I feel sad dito kay Dabarkad Zombie, mga ka-Dabarkads, kasi wala po siya sa tabi ng kanyang ama nang ito ay magpaalam dito po sa mundo. Kami mga Dabarkads ay nakikiramay sa pagpanaw ng ama ni Dabarkads Zombie. Pakatatag ka. Samantalang, usapang the close naman tayo mga ka-Dabarkads. Ito pong female classic grand winner na si Jean Jordan nga po mga ka-Dabarkads ay kinongratulate ni Lucky M. Robles. Grabe, close na close pala sila ni Jean Jordan. At hindi lang po yan, maging ang RPTV mga ka-Dabarkads ay sobrang nagalingan din po dito kay Karen Carpenter or si Jean Jordan. Sabi nga dito, Karen Carpenter is him. Alam nyo ba na ang female classic grand winner ng The Clones na si Jean Jordan Avina ay naging grand finalist na rin sa Singgaling TV5 noong 2022? Panoorin at pakinggan ang kanyang rendition ng kantang We Only Just Begun ni Karen Carpenter sa Itbulaga stage. So grabe, diba? Sumali na po pala siya sa Singgaling ng TV5. At ngayon, nandito ulit siya sa TV5 sa programa naman po ng Itbulaga na The Clones. So marami po talagang nagagalingan dito kay Gina Jordan Abina, and marami din po ang naniniwala na sobrang tindi ng magiging labanan ng Grand Showdown pag nagtapat-tapat na po yung mga nasala. Biruin nyo yun, kay Lucky M. Robles pa lang napakahusay na. Sinamahan pa nito nga si Rochelle Santos. Tapos pangatlo siya, si Jean Jordan. So sino kaya yung pang-apat? Ito kaya ay si Matt Monroe na. And also si Elvis Presley, magaling din mga ka-Dabarkads. So wala tayong itulak kabigin sa clones na sasalang sa mga susunod po na araw and mamaya mga ka-Dabarkads. So matindi, sobrang patindi ng patindi yung labanan, and for sure ito po yung sobrang inaabangan ng maraming Dabarkads natin kung sino yung mananalo sa mga nasalang ito. Kasi wala talagang itulak kabigin mga ka-Dabarkads eh. Lahat sila mauhusay. So sa mga challenges na lamang po talaga magkakatalo yan. Sa mga challenges ng mga judges sila magkakatalo kung sino yung mag-shine sa araw na yon. So anong sa inyo dito mga ka-Dabarkads? Please comment down below.